para sa isang hamak na empleyado. Mahiya ka naman sa mumurahing relo mo. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room ng Lumikha Creatives, isang nangungunang ahensya sa advertising. Oras. 1:00 ng hapon, ilang sandali bago ang presentasyon para sa kontrata ng kilalang kumpanya ng pagkain, ang Rizal Sweets. Si Alina Santos, 20 taong gulang, nagtapos ng evening class sa kolehiyo at nasa ikatlong taon bilang isang rank and file employee. Maagang pumanaw ang kanyang ina noong high school pa lang siya, kaya't lumaki siya sa kanyang lolo at lola. Sa kanyang kaliwang pulso ay may isang lumang pilak na relo. Hindi ito mamahalin, puno ng gasgas, at malabo na ang salamin. Sa unang tingin, halatang mura ito. Ngunit kapag nalaman ng lahat sa conference room ang tunay na kwento sa likod ng relong iyon, lahat sila ay mapipipi. Tuwing umaga, pinupunasan ni Alina ang relo gamit ang isang malambot na tela na para bang nagdarasal. Sa likod ng case nito, may maliit na nakaukit na mga salita. Alina, anak, ang mundo ay isang salamin. Kung magiging mabuti ka, kabutihan din ang babalik sa iyo. Baka hindi agad-agad, pero siguradong babalik. Ang kanyang ina ay isang freelance graphic designer. Maraming kumpanyang malapit ng malugi ang kanyang natulungan, ngunit halos hindi siya tumanggap ng bayad. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay dapat lang, hindi ba? Sasabihin niya habang nakangiti. Noong taglamig ng kanyang ika-4 na taon sa high school, bumagsak ang kanyang ina dahil sa sobrang pagod. Sa kama ng ospital, nanginginig na inalis ng ina ang kanyang relo. Alina, sa tuwing titingnan mo ang relong ito, alalahanin mo, ang kabutihang ipinapakita mo ay tiyak na magliligtas sa iyo balang araw. Iyon ang kanyang mga huling salita. Matapos pumanaw ang kanyang ina, kinupkup siya ng kanyang mga lolo at lola. Hindi niya kayang maging pabigat sa 2 retiradong nabubuhay sa pensyon. Kaya't nag-aral siya sa evening class habang nagtatrabaho sa umaga. Pagkatapos makapagtapos, maswerte siyang natanggap bilang isang rank and file employee sa isang ahensya sa advertising. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan pa rin ni Alina ang turo ng kanyang ina. Gaano man kahirap o hindi makatarungan ang sitwasyon, nananatili siyang tapat at mabuti. Ngunit sa kumpanya, walang nakapansin sa kanyang kabutihan. Ang tanging nakapansin ay ang kasabayan niyang si Marco Reyes. Alam ni Marco na si Alina ay laging tahimik na nagtatrabaho para sa kapakanan ng iba. Alina, napakabuti mo talagang tao, sabi ni Marco isang araw. Sabi kasi ng nanay ko, ang mundo ay isang salamin, nahihiyang sagot ni Alina. Napangiti si Marco at gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa kanilang ikatlong taon sa kumpanya, isang malaking proyekto ang dumating. Ang brand renewal contract para sa Rizal Sweets. Nakasalalay dito ang kapalaran ng kumpanya. Ang namamahala ay si Isabela Isa Cruz, 30 taong gulang, isang top graduate mula sa isang prestihiyosong unibersidad at itinuturing na ace ng kumpanya. Alina, sasama ka sa amin. Bilang suporta, sabi ni Isa na may ngiti ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Medyo mabigat siguro ito para sa isang tulad mong rank and file, pero isipin mo na lang na para matuto ka. Ngunit iba ang tunay niyang intensyon. Kung sakaling pumalpak ang proyekto, mayroon siyang sisisihin. Gabi-gabi, nag-aaral si Alina tungkol sa Rizal Sweets, kahit hindi ito iniutos ni Isa. Gusto niya lang talagang makatulong. Nalaman niyang ang nagtatag ng kumpanya ay si Corazon Rizal. Isang babaeng mag-isang nagsimula ng negosyo mula sa abo pagkatapos ng digmaan. Sa isang lumang artikulo sa dyaryo, nabasa niya ang mga salita ni Lola Corazon. Ang ngiti ng aming customer ang aking kaligayahan. Sumidhi ang init sa puso ni Alina. Para siyang si Mama, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Nang gabing iyon,
Sinabi ng kanyang lola, napakabuting tao ni Lola Corazon. Pagkatapos ng giyera, namimigay siya ng libreng candy sa mga bata. Tinitigan ni Alina ang litrato ni Lola Corazon. Isang mabait na ngiti, isang mainit na tingin. Gusto kong protektahan ang kanyang mga pangarap. Nagsimula siyang magdoodle ng sarili niyang mga disenyo sa isang notebook. Itinuro ng kanyang ina na ang disenyo ay paraan para ipahayag ang puso. Hindi niya alam kung magagamit ba ito. Pero kung sakaling may maitutulong siya. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng kanyang lolo at lola, mag-isa siyang umuupo sa kanyang mesa. Tinitingnan niya ang relo ng kanyang ina. Mama, gusto kong iparating ang puso ni Lola Corazon. Bulong niya habang mabilis na iginuguhit ang kanyang mga ideya. 2 linggo bago ang presentasyon, tinawag ni Isa si Alina, ayusin mo lahat ng past transaction data ng Rizal Suites. Gumawa ka na rin ng competitor analysis. Kailangan ko yan sa Biyernes. Napakaraming trabaho, ngunit tumangulang si Alina. Napansin ni Isa ang relo. Sa araw ng presentation, sana naman magsuot ka ng mas maayos. Formal niyang sabi, ngunit may bahid ng pangmamaliit sa kanyang tingin. Gabi-gabi, nag-overtime si Alina. Nagkalap ng data, gumawa ng mga graph, at nagsulat ng analysis. Kahit sa lunch break, kumakain lang siya ng pandesal habang nagtatrabaho. Alina, overtime ka na naman? Trabaho naman yan ni Isa, di ba? Nag-aalalang tanong ni Marco. Okay lang, kung kaya ko namang gawin. Ngumiti si Alina. Sabi kasi ni Mama, kapag may ginawa kang mabuti para sa iba, babalik din sa'yo balang araw. Tahimik na tumango si Marco. Napakabuti niya, talagang tao. Makalipas ang 1 linggo, inabot ni Alina kay Isa ang isang report na may higit 100 pahina. Mabilis lang itong tinignan ni Isa at inilapag sa mesa. Sige, titingnan ko. Walang kahit isang salitang pasasalamat. Nang gabing iyon, mag-isa pa ring nag-aaral si Alina tungkol sa Rizal Suites, ang puso ni Lola Corazon. Ang ngiti ng aming customer ang aking kaligayahan. Paano niya ito maipaparating? Gumuhit si Alina ng disenyo, mga kulay na nagbibigay init, at isang modernong bersyon ng orihinal na logo. Gagawin ko itong isang maikling proposal. Kahit hindi magamit, okay lang. Gusto ko lang bigyang buhay ang pangarap ni Lola Corazon. Isang araw bago ang presentasyon, tumawag si Isa. Huwag kang may late bukas ha. Huwag mo kaming ipahiya. Kahit rank and file ka lang. Nag-aalalang tumingin ang kanyang lola. Okay lang po. Pilit na ngumiti si Alina. Isinuot niya ang relo ng kanyang ina at marahang hinaplos ang mga salita sa likod. Ang mundo ay salamin. Kinaumagahan ng presentasyon. Siguradong binabantayan ka ng nanay mo, sabi ng kanyang lolo. Ingat ka, apo. Ang kabutihan mo, ang siguradong may makakapansin. Hinawakan ng kanyang lola ang kanyang kamay. Isinuot ni Alina ang relo ng kanyang ina at gaya ng dati, marahan itong hinaplos. Mama, tingnan niyo po ako. Tumama ang sinag ng araw sa salamin ng relo at kumislap ito. Ang head office ng Rizal Suites ay isang marangyang gusali sa puso ng Makati. Sa entrance, nakasabit ang isang portrait ng tagapagtatag, si Lola Corazon. Huminto si Alina sa harap nito. Isang mabait na ngiti, isang mainit na tingin, sa ilalim ng frame, nakaukit ang mga salita. Ang ngiti ng aming customer, ang aking kaligayahan. Muling uminit ang puso ni Alina. Lola Corazon, ipaparating ko po ang puso ninyo. Nang pumasok sila sa conference room, nandoon na ang chairman, si G. Ramirez? Isang maginoo na nasa 60s. Magandang araw po. Magalang na yumuko si Alina. Ngumiti ang chairman. Sa isang iglap, napadako ang tingin ng chairman sa relo ni Alina, ngunit hindi niya ito napansin. Dumating si Isa, nakasuot ng perpektong business suit at may kumpiyansang ngiti. Chairman Ramirez, maraming salamat po sa inyong oras.
Umupo si Alina sa isang sulok. Ang trabaho niya ay kumuha ng minutes ng meeting. Iyon lang. Pero sa loob ng kanyang bag, dala niya ang proposal na ginawa niya. Ang proposal na naglalaman ng puso ni Lola Corazon. Hindi niya alam kung magkakaroon ng pagkakataon. Pero kung sakali, tahimik na tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Ang mundo ay salamin. Mama, sana makatulong ako sa iba ngayon. Muling napatingin ang chairman sa relo. Sa pagkakataong ito, mas matagal, na para bang may inaalala, nagsimula ang presentasyon. Binuksan ni Isa ang PowerPoint. Ngayong araw, ipapakita namin ang aming panukala para sa brand renewal ng Rizal Sweets. Matatas ang kanyang pananalita. Perpekto ang ngiti. Ngunit habang umuusad ang mga slide, nagbago ang hangin sa silid. Mga matingkad na kulay, isang matulis na logo, mga catchphrase para sa kabataan, ang tradisyonal na imahe ng Rizal Sweets ay tuluyan nang nawala. Unti-unting kumunot ang noo ng chairman. Nagtinginan ang mga board member. Nakaramdam ng pagkailang si Alina. Mali. Mali ito. Ang mga bagay na pinahalagahan ni Lola Corazon, ang 80 taon ng kasaysayan, ang mainit na pagmamahal sa mga customer, wala lahat dito. At iyan po ang aming panukala. May kumpiyansang pagtatapos ni Isa. Isang mahabang katahimikan. Dahan-dahang nagsalita ang chairman, Miss Cruz, ang proposal na ito ay parang pagtanggi sa lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 80 taon. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit puno ng matinding pagkadismaya. Namutla si Iza. Hindi po sa ganoon. Ang puso ng aking lola, si Corazon, ay ang ngiti ng kanyang mga customer. Hindi ko maramdaman ang pusong iyon sa proposal na ito. Tatayo na sana ang chairman. Nang biglang tumayo si Alina, kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Tinitigan siya ng masama ni Isa. Kung maaari po, may isa pa po akong mungkahi. Alina, mababa at nagbabanta ang boses ni Isa, ngunit sininyasan siya ng chairman na tumahimik. Magpatuloy ka, yumuko ng malalim si Alina. Paumanhin po kung bibigyan niyo po ako ng kaunting oras. Kinuha niya ang ginawa niyang proposal mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mayroon po akong sariling panukala na mula sa galit ang mukha ni Isa, ngunit hindi siya makapagsalita. Nagsimulang mamigay ng kopya si Alina. 20 pahina ng bond paper. Ang proposal na pinagpuyatan niya gabi-gabi. Pinag-aralan ko po ang kasaysayan ng Rizal Sweets. Mahina ang boses ni Alina, ngunit puno ng sigla. Ang pinakamahalaga po kay Lola Corazon ay ang ngiti ng kanyang mga customer. Sa kanyang proposal, may mga kopya na hango sa mga sinabi ni Lola Corazon, isang modernong bersyon ng orihinal na logo, at mga disenyo ng packaging na may init at pagmamahal. May mga bagay na kahit magbago ang panahon, hindi dapat magbago. Binuklat ni Alina ang susunod na pahina. Ang pagpapanatili ng tradisyon habang nagdaragdag ng bagong halaga. Hindi po ba't iyon ang tunay na brand renewal na magpapatuloy sa puso ni Lola Corazon? Nakatitig ang chairman sa proposal. Ang mga board member ay nakasandal na rin pasulong. Nang matapos siyang magpaliwanag, bumalot ang katahimikan sa silid. Nakatitig ang chairman kay Alina at dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay napunta sa relo ni Alina. Sa pagkakataong ito, malinaw at matagal, na para bang may tinitiyak, bahagyang nanginig ang labi ng chairman. Ang relong iyan! Nabasag ang kanyang boses. Saan mo nakuha? Tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Pamana po ng aking ina. Napasinghap ang chairman, ngunit sa sandaling iyon. Chairman, paumanhin po. Tumayo si Isa. Si Alina po ay isang rank-and-file employee lamang. Pasensya na po sa kanyang ginawa. Puno ng galit ang boses ni Isa. Mauna na po kami. Magpapadala na lang po kami ng panibagong proposal. Doon natapos ang meeting. Pagbalik sa waiting room, sumabog si Isa. Anong pumasok sa isip mo?
Isinara niya ang pinto at tinitigan ng masama si Alina. Sinira mo ang presentasyon ko, walang masabi si Alina. Para sa isang hamak na empleyado, mahiya ka naman sa mumurahing relo mo. Isang nagtapos sa evening class. Sino ka para magmagaling? Ang mga taong tulad mo, dapat taga-photocopy lang. Ang nanay mo? Nakakatawa. Ang halaga mo, kasing mura lang ng relo mo. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso, ngunit nanahimik si Alina. Hindi siya lumaban. Tiniis niya lang. Ang turo ng kanyang ina, ang mundo ay salamin. Kung magiging mabuti ka, kabutihan din ang babalik sa iyo. Kaya huwag kang magagalit. Magpatawad ka. Malamang hindi na natin makukuha ang kontrata. Dahil sa'yo, may luhang namuo sa mata ni Alina, ngunit pinigilan niya ito. Sorry, hindi ko sinasadya. Oo, hindi mo sinasadya, pero ginawa mo. Dinampot ni Isa ang kanyang bag at lumabas. Naiwang mag-isa si Alina. Tiningnan niya ang relo. Puno ng gasgas. Malabo ang salamin. Ang mundo ay salamin. Mama, mali po ba ako? Isang butil ng luha ang pumatak. Kinabukasan, pumasok si Isa sa opisina ng direktor. Sir, tungkol po sa Rizal Suites kahapon. Tinakpan ni Isa ang kanyang mga mata gamit ang panyo. May nangyari pong hindi inaasahan. Si Alina po. Nanginginig ang boses ni Isa. Sinabotahe niya ang presentasyon ko. Habang nagsasalita ako, bigla siyang tumayo at nagpresenta ng sarili niyang ideya. Nag-umpisang umiyak si Isa. Galit na galit po ang chairman. Minaliit daw ang proposal ko at pinakinggan ang opinyon ng isang baguhan. Sobrang hindi raw po siya natuwa. Pinunasan ni Isa ang kanyang luha. Mukhang kanselado na po ang kontrata. Nagbago ang mukha ng direktor. Totoo ba yan? Opo. Tumango si Isa. Dahil sa isang rank and file na walang alam, sinira niya ang isang mahalagang negosasyon. Hindi ko po alam kung paano ako babawi. Hinampas ng direktor ang mesa. Tawagin si Alina. Ngayon din, makalipas ang 30 minuto, ipinatawag si Alina sa opisina ng direktor. Katabi niya si Isa, na namumula ang mga mata na tila kagagaling lang sa iyak. Alina, malamig ang boses ng direktor. Narinig ko na kay Isa. Anong ginawa mo kahapon? Naguluhan si Alina. Sinira mo raw ang kontrata dahil sa ginawa mo. Tiningnan ni Alina si Isa. Nakayuko lang si Isa. Naintindihan ni Alina. Nagsisinungaling si Isa. Pero wala siyang sinabi. Kung sasabihin niya ang totoo, si Isa ang mapapahamak. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang mundo ay salamin. Kung poprotektahan ko si Isa, babalik din sa akin ang kabutihan balang araw. Gusto niyang maniwala roon. Alina, wala ka bang sasabihin? Mariing tanong ng direktor. Yumuko si Alina. Paumanhin po, bumuntong hininga ang direktor. Ililipat ka sa General Affairs. Masyadong mabigat ang trabaho sa planning para sa isang rank and file. Tumango lang si Alina. May nandyan, Jen, and Binisi. Opo. Walang sinabi si Isa. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Paglabas ng opisina, natigilan si Alina sa pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang tumakbo si Marco palapit sa kanya. Alina, narinig ko ang chismis. Totoo bang ililipat ka sa admin? Pilit na ngumiti si Alina. Oo, hindi yan tama. Wala ka namang kasalanan. Lumakas ang boses ni Marco. Pumalpak ang presentasyon ni Isa kaya tinulungan mo siya, di ba? Okay lang, Marco. Mahinahon niyang sabi. Sabi ni Mama, ang mundo ay salamin. Ang ginagawa ko ngayon, siguradong may dahilan. Kinagat ni Marco ang kanyang labi sa sobrang inis. Nang hapong iyon, inayos ni Alina ang kanyang mga gamit. Walang lumapit sa kanya sa mga kasamahan. Takot sila sa impluwensya ni Isa. Habang inilalagay ni Alina ang kanyang mga gamit sa isang kahon, narinig niya sa malayo ang halakhak ni Isa. Sabi ko na nga ba, hindi kaya ng isang rank and file eh. Sabi niya sa isang kasamahan.
Tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Mama, tama pa rin po ba ako? Nang gabing iyon, umuwi si Alina sa kanilang bahay. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng ngiti ng kanyang lola. Oh, ang aga mo yata ngayon? Wala siyang sinabi sa kanyang lola. Ayaw niyang mag-alala ito. Medyo pagod lang po. Pilit siyang ngumiti. Ang kanyang lolo ay nagbabasa ng dyaryo sa beranda. Alina, apo, namumutla ka. Okay ka lang ba? Okay lang po. Lolo, ang lakas niyo pa rin po ah. Masiglang sagot ni Alina. Habang naghahapunan, humigop siya ng sinigang na niluto ng kanyang lola. Mainit, masarap. Muntik na siyang maiyak. Ang sarap po, lola. Talaga? Sige, kumain ka pa ng marami. Masayang ngumiti ang kanyang lola. Pagkatapos kumain, bumalik siya sa kanyang kwarto. Isang maliit na silid, isang lumang mesa. Nakadisplay ang litrato ng kanyang ina. Tinitigan niya ito. Mama, mali po ba ako? Sabi niyo po, kung mabuti ako, babalik din ang kabutihan. Sabi niyo po, ang mundo ay salamin. Pero ang bumalik sa akin ay pang-iinsulto at demotion. Pumatak ang kanyang mga luha. Umiyak siya nang walang tunog para hindi marinig ng kanyang lolo at lola. Hinawakan niya nang mahigpit ang relo. Ang mga salita sa likod, ang mundo ay salamin. Kinaumagahan, unang araw niya sa General Affairs. Magandang umaga po. Masigla niyang bati, ngunit walang sumagot. Nagtinginan lang ang mga babae sa departamento at nagbulungan. Siya yung gumawa ng gulo sa planning, di ba? Kasi naman, rank and file lang, ang yabang. Narinig sila ni Alina. Ngunit wala siyang sinabi. Pilit siyang ngumiti. Emisang tuzeto. Inabutan siya ng department head ng isang tumpok ng dokumento. I-file mo lahat yan, ngayong araw. Napakarami. Sipo. Tahimik na nagtrabaho si Alina. Nag-photocopy, nagbuhat ng mga folder, nag-ayos ng mga papel. Walang kumausap sa kanya. Pagdating ng lunch break, mag-isa siyang pumunta sa rooftop. Dala niya ang maliit na baon na inihanda ng kanyang lola. May isang dagdag na kanin sa baunan. Alina, galingan mo, ha? Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola kaninang umaga. Muntik na siyang maiyak. Mula sa rooftop, tanaw ang opisina ng planning department. Nakita niya si Isa na nakikipagtawanan sa mga kasamahan. Masayang masaya. Kumagat si Alina sa kanyang pagkain. Parang may bumara sa lalamunan niya. Masarap dapat, pero wala siyang malasahan. Pagbalik niya sa trabaho, may internal call mula sa planning department. Boses ni Isa. Alina. Buti na lang. Paki-photocopy nito. 100 copies. Kailangan ko ngayon. Maliwanag ang boses niya. Siye. Tahimik na sagot ni Alina. At paki-reserve na rin ng conference room. Bukas, 3 p.m. Okay po. Nang ibaba ang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang hapong iyon, pauwi, nasalubong niya si Marco. Alina, nag-aalala ang itsura ni Marco. Kumusta sa admin? Okay lang naman. Mababait sila. Pilit siyang ngumiti. Nang makita ni Marco ang ngiti ni Alina, kumirot ang kanyang dibdib. Alina, mali ang ginagawa ni Isa, sabi ni Marco. Sasabihin ko sa direktor ang totoo. Wag, Marco. Umiling si Alina. Siguradong nahihirapan din si Isa. Tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Sabi ni Mama, ang mundo ay salamin. Kung mabuti ako, babalik din sa akin ang kabutihan balang araw. Hindi na nakapagsalita si Marco. Napakabuti talaga ni Alina. Pero ang kabutihan niyang iyon ang nagpapahirap sa kanya ngayon. Bago maghiwalay, sinabi ni Marco, Alina, naniniwala ako sa iyo. Sa kabutihan mo. Ngumiti si Alina. Salamat, Marco. Nang gabing iyon, mag-isa siyang umupo sa harap ng litrato ng kanyang ina, hawak ang relo. Mama, hindi na po yata ako makapaniwala. Ang mundo ay salamin? Kung mabuti ako, kabutihan ang babalik? Ang bumalik sa akin ay pang-iinsulto at demotion.
Ang taong pinrotektahan ko, si Isa, masaya ngayon. Ako, mag-isang umiiyak. Ito ba ang salamin? Ito ba ang sagot sa kabutihan? Hindi tumigil ang kanyang mga luha. Mama, sabihin niyo po, ano po ang dapat kong gawin? Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Gumalaw ang kortina. Ang litrato ng kanyang ina ay tila nakangiti ng malumanay. Ngunit ang ngiting iyon ay parang isang panunuya ngayon. Naging masaya po ba talaga kayo, Mama? Tumulong sa iba, hindi tumanggap ng bayad, at namatay sa sobrang pagod. Pinoprotektahan ang iba. Pero ako ang nasasaktan. At ngayon, mag-isa akong umiiyak. Tiningnan ni Alina ang relo. Puno ng gasgas, malabo ang salamin, ang mga salita sa likod. Ang mundo ay salamin. Mama, sorry po. Hindi ko na po kayang maniwala. Pinatay niya ang ilaw. Sa dilim, mag-isa siyang nakaupo, yakap ang kanyang mga tuhod. Tanging ang tunog ng segundero ng relo ang maririnig. At ang tunog na iyon ay napakalungkot ngayon. Ikatlong araw sa admin. Umaga. Tumunog ang cellphone ni Alina. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Z. Miss. Alina Santos po ba ito? Isang magalang na boses ng babae. Opo. Ako po si Camille, sekretarya ng Rizal Suites. Nais po kayong makausap ng chairman. May oras po ba kayo ngayon? Napasinghap si Alina. Ako po. Alam po namin. Mahinahong sagot ni Camille. Ngunit pinipilit po talaga ng chairman. 3:00 ng hapon. Bumisita si Alina sa head office ng Rizal Suites. Ngunit bago pa siya makarating sa opisina ng chairman, may ibang nangyari. Sa parehong oras, sa opisina ng direktor ng Lumikha Creatives, tumunog ang telepono. Hello? Direktor Ramos po? Direktor. Si Ramirez ito ng Rizal Suites. Napaayos ng upo ang direktor. Chairman, pasensya na po sa nangyari noong nakaraan. Hindi, okay lang. Kaya ako tumawag ay para ayusin ang detalye ng kontrata. Pwede ko bang makausap si Miss Alina Santos? Natigilan ang direktor. Po? Si Alina po? Si Miss Santos. Ang nagbigay ng napakagandang proposal noong isang araw. Chairman, paumanhin po. Pinagpawisan ang noo ng direktor. Nagkaroon po kasi siya ng problema sa negosasyon, kaya inilipat na namin siya sa admin. Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan at nagbago ang boses ng chairman. Anong sinasabi mo? Mahinahon ang boses, ngunit may malinaw na galit. Ang nagligtas ng negosasyong iyon ay si Miss Santos. Pero sabi po ni Isa, ang presentasyon ni Miss Cruz ang pinakamasama. Tumigas ang boses ng chairman. Luma ang data at halatang hindi niya naiintindihan ang aming kailangan. Tatayo na sana ako nang tumayo si Miss Santos. Namutla ang direktor at nagbigay siya ng napakagandang proposal. Naintindihan niya ang aming kasaysayan at isinapuso ang pangarap ng nagtatag. Isang perpektong proposal. Nanginginig ang kamay ng direktor na may hawak ng telepono. Kung hindi dahil kay Miss Santos, walang kontrata, mahinahong sabi ng chairman. Tapos sasabihin mong may problema siyang ginawa at inilipat sa admin? Ano to? Walang masabi ang direktor. Diretsohin na kita. Lumamig ang boses ng chairman. Kung hindi si Miss Alina Santos ang hahawak ng proyektong ito, kanselado ang kontrata. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa kumpanyang hindi nagpapahalaga sa kanilang mga empleyado. Binaba ang telepono. Ibinaba ng direktor ang receiver. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung makakansela ang kontrata sa Rizal Suites, babagsak ang kita nila ngayong taon. At malamang, siya ang matatanggal. Kinuha ng direktor ang telepono. Tawagin si Isa. Ngayon din. Makalipas ang 5 minuto, pumasok si Isa sa opisina. Isa. Mababa ang boses ng direktor. Tumawag ang chairman ng Rizal Suites.
Nagbago ang mukha ni Isa. Sinabi niyang si Alina ang nagligtas ng negosasyon. Nagsinungaling ka ba? Tinitigan ng direktor si Isa. Walang masabi si Isa. Sumagot ka! Hinampas ng direktor ang mesa. Sinabi mong sinira ni Alina ang negosasyon. Sinabi mong ginalit niya ang chairman. Lahat ba yun kasinungalingan? Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Isa. Sorry po, mahina niyang sabi. Pumalpak po kasi ang presentasyon ko at si Alina ang sumalo pero hindi ko po matanggap. Bumuntong hininga ang direktor. Dahil sa'yo, muntik nang makansela ang kontrata. Sinabi ng chairman, kung hindi si Alina ang hahawak, walang kontrata. Napaluhod si Isa. Alam mo na ang gagawin mo? Malamig na sabi ng direktor. Mag-leave ka muna. Samantala, sa opisina ng chairman ng Rizal Suites, magkaharap na nakaupo si Alina at ang chairman. Inilabas ng chairman ang isang lumang album. Gusto kong makita mo ito. Binuklat niya ang isang pahina. May litrato doon mula 20 taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na pabrika ng Rizal Suites, may isang babae sa litrato na pasinghap si Alina. Si Mama, si Elena, ang kanyang ina, ay nakangiting kasama ang mga manggagawa. 20 taon na ang nakalipas, si Elena ang nagligtas sa amin mula sa pagkalugi nang walang bayad. Malungkot na sabi ng chairman, 6 na buwan siyang tumulong kahit Sabado at Linggo. Dito siya natutulog sa pabrika. Binuklat ng chairman ang susunod na pahina. Nandoon ang mga disenyong iginuhit ng kanyang ina. Mga kulay na nagbibigay init, halos kapareho ng proposal ni Alina. Namana mo ang puso ng iyong ina. Tiningnan ng chairman si Alina. Kaya may hihilingin ako sa'yo. Inabot ng chairman ang isang sobre. Gusto kong ikaw ang mamahala sa brand renewal namin. Magtayo ka ng sarili mong kumpanya. Susuportahan ka namin ng buo. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Alina. Chairman, sinabi sa akin ng nanay mo. Ngumiti ang chairman. Ang mundo ay salamin. Ang kabutihan ay laging bumabalik. Ang butong itinanim ni Elena, 20 taon na ang nakalipas, ngayon na ang panahon para mamunga. Tiningnan ni Alina ang relo. Ang pamana ng kanyang ina. Ang relong naglalaman ng puso ni Lola Corazon. Ang mga salita sa likod. Ang mundo ay salamin. Mama. Bulong niya sa kanyang isip. Ang kabutihan mo. Ngayon, ang nagligtas sa akin. Maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Alina. Ngumiti ng malumanay ang chairman. Siguradong masaya ang iyong ina. Isang malambot na liwanag ang pumasok mula sa bintana. Tumama ito sa salamin ng relo at kumislap, na para bang nakangiti ang kanyang ina. Kinabukasan, tumawag ang kumpanya kay Alina. Ang direktor, Alina, sorry sa lahat. Nanginginig ang boses ng direktor. Narinig ko na lahat mula sa chairman. Ang kasinungalingan ni Isa. At ang napakaganda mong proposal. Walang sinabi si Alina. Bumalik ka na agad sa planning department. Pakiusap ng direktor. Hindi. Ipopromote kita bilang supervisor. Alina, pakiusap. Bumalik ka. Tahimik na sumagot si Alina. Salamat po sa alok. Pero nakapagdesisyon na po ako. Magre-resign na po ako. Natigilan ng direktor. Alina, direktor. Salamat po sa lahat. Binaba ni Alina ang telepono. Nang hapong iyon, nagpunta si Alina sa kumpanya para magpasa ng kanyang resignation letter. Habang inaayos ang kanyang mga gamit sa admin, tumakbo palapit si Marco. Alina, totoo bang aalis ka na? Oo. Ngumiti si Alina. Marco, may gusto na akong gawin. Gusto kong bigyang buhay ang mga itinuro sa akin ni Mama. Tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Gusto kong magtrabaho para sa ngiti ng ibang tao. Tiningnan ni Marco ang mga mata ni Alina. Walang pag-aalinlangan. May isang malakas na liwanag. Alina, siguradong kaya mo yan. Mahinang sabi ni Marco.
Nang gabing iyon, sinabi ni Alina ang lahat sa kanyang lolo at lola tungkol sa chairman, sa pagligtas ng kanyang ina sa Rizal Suites 20 taon na ang nakalipas at ang kanyang plano na magtayo ng sariling kumpanya. Alina, sigurado ka na ba dyan? Nag-aalalang tanong ng kanyang lolo. Opo, nakangiting sagot ni Alina. Ang relong bigay ni Mama ang gumabay sa akin. Totoo pala, ang mundo ay salamin, umiyak ang kanyang lola. Siguradong masaya si Elena. Makalipas ang isang linggo, umupa si Alina ng isang maliit na opisina. Isang silid na may isang mesa, isang computer. Mula sa bintana, tanaw, ang isang maliit na parke. Sa pader, isinabit niya ang litrato ng kanyang ina. Mama, tingnan niyo po ako. Ang brand renewal ng Rizal Suites. Ang puso ni Lola Corazon na ngiti ng customer at ang turo ng kanyang ina na ang mundo ay salamin. Iyon ang kanyang gagawin. Nagsimulang gumuhit ng disenyo si Alina. Araw-araw, binibisita niya ang pabrika ng Rizal Suites. Paano po ba si Lola Corazon? Ano po ang nasa isip niya habang gumagawa ng pagkain? Malungkot na nagkwento ang mga manggagawa. Si Lola Corazon. Laging nakangiti. Kilala niya ang bawat customer. Itong isang to, mahilig sa matamis. Itong isa naman, gusto medyo maalat. Isinulat ni Alina ang bawat kwento sa kanyang notebook at isinalin sa disenyo. Mga kulay na nagbibigay init, isang modernong bersyon ng orihinal na logo, isang packaging na nagpapakita ng pagmamahal. Isang araw, bumisita ang chairman sa pabrika. Okay na okay po, nakangiting sagot ni Alina. Marami po silang kinukwento sa akin. Tiningnan ng chairman si Alina habang nakikipagtawanan sa mga manggagawa at napangiti. Kapareho niya si Elena, ang pagpapahalaga sa tao. Ang pusong iyon ang lumilikha ng tunay na magandang disenyo. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang proposal ni Alina. Packaging, logo, advertising strategy lahat ay may puso ni Lola Corazon. Umiyak ang chairman nang makita ang proposal. Napakaganda. Nanginginig ang boses ng chairman. Ito na yon! Siguradong matutuwa ang lola kong si Corazon. Pagbalik sa opisina, tila nakangiti ang litrato ng kanyang ina. Tiningnan ni Alina ang kanyang relo. Ang mga salita sa likod. Ang mundo ay salamin. Mama, ngayon, naiintindihan ko na. Ang kabutihan, baka hindi agad bumalik, pero siguradong babalik, sa paraang hindi mo inaasahan. Ang segundero ng relo ay tahimik na tumiktak. 1 taon ang lumipas. Ang kumpanya ni Alina ay unti-unting lumago. Si Marco, na laging sumusuporta sa kanya, ay kasama na niya ngayon. Ang brand renewal ng Rizal Suites ay naging isang malaking tagumpay at ang benta ay tumaas ng 150%. Isang araw, may tumawag sa opisina. Alina Design Studio. Magandang araw po, sagot ni Marco. Hello. Nariyan po ba si Miss Alina Santos? Isang pamilyar na boses. Sino po sila? Si Isa po ito. Mula sa lumikha, nagulat si Marco. Sinabi niya ito kay Alina. Kinuha ni Alina ang telepono. Hello? Si Alina po ito. Alina. Nanginginig ang boses ni Isa. Umalis na ako sa kumpanya. Pinasagot ako sa nangyari sa Rizal Suites. 1 taon na akong nagtatrabaho bilang kontraktual, pero gusto ko pa ring mag-design. Umiiyak si Isa. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Alina ang relo, ang pamana ng kanyang ina. Ang mundo ay salamin. Mama, ano po ang dapat kong gawin? Sa sandaling iyon, parang narinig niya ang boses ng kanyang ina. Alina, ang salamin. Nagpapakita rin ng pagkakataong magbago. Tahimik na sumagot si Alina. Isa, pumunta ka sa opisina bukas. Napasinghap si Isa. Oo. Sabi ng nanay ko, ang salamin, nagpapakita rin ng pagkakataong magbago. Humagulgol si Isa. Kinabukasan, dumating si Isa sa opisina.
Sama-sama tayong magtrabaho. Malumanay na sabi ni Alina. Para sa ngiti ng mga customer. Umiiyak na tumango si Isa. 3 taon pa ang lumipas. Ang kumpanya ni Alina ay naging kilala na sa industriya. Ngunit si Alina, hindi nagbago. Araw-araw, siya ang pinakamaagang dumarating para maglinis ng opisina at maingat na pinupunasan ang relo ng kanyang ina. Isang tagsibol, tumawag ang chairman ng Rizal Suites. Inabutan niya si Alina ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang diary ng lola kong si Corazon. Binuklat ni Alina ang isang pahina. Nakasulat sa sulat kamay ni Lola Corazon. Ang araw na makita ko ang ngiti ng isang customer ay ang pinakamasayang araw sa mundo. Nalalaman ng isang tao ang tunay na kaligayahan kapag nabubuhay siya para sa iba. Sana ang butong itinanim ko ay mamulaklak sa puso ng iba balang araw. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Alina. Siguradong hiniling ni Lola Corazon na makatagpo ng isang tulad mo, malumanay na sabi ng chairman. Nang hapong iyon, binisita ni Alina ang bahay ng kanyang lolo at lola. Andito na po ako. Oh, mabuti naman. Masayang bati ng kanyang lola. Ikinuwento ni Alina ang lahat ng narinig niya mula sa chairman. Napakabuting anak ni Elena. At ikaw din. Alina, hinaplos ng kanyang lolo. Ang ulo ni Alina. Siguradong proud na proud sa'yo ang nanay mo. Tinitigan ni Alina ang relo. Ang mga salita sa likod. Ang mundo ay salamin. Mama, ngayon, naiintindihan ko na po. Ang mundo ay salamin. Kung magiging mabuti ka, kabutihan din ang babalik sa iyo. Baka hindi agad-agad. Baka sa panahong nakalimutan mo na, pero siguradong babalik. Ang papalubog na araw ay tumama sa salamin ng relo at nagbigay ng isang mainit na kislap na para bang nakangiti ang kanyang ina. Kinaumagahan, sa isang orientation para sa mga bagong empleyado, nagsalita si Alina. Ang aming pilosopiya ay, ang mundo ay salamin. Ipinakita ni Alina ang kanyang relo. Ito ay pamana ng aking ina. Itinuro niya sa akin na kung ano ang ibinibigay mo, iyon din ang babalik sa'yo, mabuti man o masama. Kaya laging isipin ang kapakanan ng iba sa bawat gagawin ninyo. Seryosong nakikinig ang mga bagong empleyado. Kasama nila si Isa, na ngayon ay isa ng mentor sa kumpanya. Katabi niya si Marco, na nakangiti. Ang halaga ng isang tao ay wala sa pinag-aralan o posisyon. Pagtatapos ni Alina. Nasa kung paano ka magpahalaga sa kapwa. Iyon ang tunay na halaga. Pagkatapos ng orientation, mag-isang tumingin si Alina sa labas ng bintana. Isang bughaw na langit, isang malambot na hangin, at ang relo sa kanyang pulso. Mama, salamat po, bulong ni Alina. Ang mundo, ang segundero ng relo ay tahimik na tumiktak.